This is an endurance challenge. Yes, sir. There we go. 1,200. Okay, Marshall. Sige, Good morning internet world, kumusta po kayo? Moto Tinta TV po muli. And so yun na nga mga katinta, no? Katatapos lang ng 2024 Boss Ironman Mindanao leg. Ayan, so usap-usapan ngayon at napaka-init sa social media yung ginawa ng Boss Ironman, ano? At sa pag-disqualify sa tatlong top riders. Ayan, so kung yung nagkakamali, hindi sila sumunod sa rules ng Boss Ironman, which is minimum of 16 hours up to 24 hours within 1,200 kilometers. Ayan. So yun po yung rules ng Boss Ironman Mindanao. At itong tatlong riders na to mga katinta is yung daw nagkakamali 15 hours or 14 hours yata nilang tinakbo yung 1,200 kilometers, which is kaya talaga. Pero si Boss Ironman nga is nagbigay siya ng time limit para fair naman sa mga ibang finishers at hindi kayo ganun kabilis sa daanan. So si SMB, si Sir Jerwin Matibag, at yung taga Mindanao si Mayor Esiha yata yung pangalan niya. Hindi ko pa siya ganun kakilala, pero yun, napakatindi, kabibilis nila dahil nga na trace nila. At yun yung advantage ng paglagay ng WRU, no? Yung GPS tracker. At doon na track ni Boss Ironman na nag-overspeed sila. At yun nga, yung oras sa pagdating nila sa finish line is wala pang 16 hours. Ayan. So yun nga, kumalat sa Facebook. Ang daming nag-post, nag-share sa mga post na disqualification. At iba-iba naman ang mga komento ng mga netizens. Meron nagsabi na napakabaduy na ng Boss Ironman dahil nagbibigay sila ng time limit. At ang masasabi ko lang doon, ganun talaga, para sa safety na rin ng mga riders yon. At gaya nga na sinabi nila, and Boss Ironman is not a race. Hindi naman po karera ang endurance mga katinte. Patibayan ng loob yan, patatagan. Kung kaya mong tapusin yung route ng 1,200 kilometers within 24 hours, pero hindi naman paunahan or wala namang nagtatap, walang first to arrive, walang champion, walang second, walang third. Pag na-finish mo yon, finisher po ang tawag doon. Ngayon na lang kasi mga katinta, sa mga bagong endurance ngayon, yun na lang yung laging inaabangan. Well, of course, kahit sino naman, no, yung mga nag-aabang, ang talagang aabangan nila kung sino yung unang darating. Instinct na ng mga tao yan mga katinta. Instinct na nila na once na may grupo na lumarga, una nilang aabangan is yung first to arrive sa mga checkpoints. Yan. Kaya mindset, syempre sa mga ibang competitive, ako ang top, ako ang nag number 1.
So yun, kaya na-develop yung endurance na may karera, na endurance race na sinasabi nila. Meron din naman mga endurance event na ganun yung mga first to arrive, top 1, top 2, top 3. Merong mga event na ganun. Pero sa Boss Ironman kasi is finisher lahat. Mapa ikaw man ang unang dumating o mapa ikaw yung last na dumating sa finish line. At meron din yung mga rumors, meron din nagsasabi na kaya nila ginawa yan dahil sa pustahan. Well, yun, labas na tayo doon, hindi natin alam. Sabi nila, pustahan daw ng BMW versus Ducati. Matagal ng rumors yun actually, mga katinta. Unang-una pa lang na nagko-compete daw ang BMW versus Ducati sa top 1. Well, siguro meron, pero sa kanila na yun. Hindi naman nating pwedeng pakialaman yun, mga katinta. Pero ito lang talaga ang masasabi ko, mga katinta. Ikaw man ang mauna, ikaw man ang pinaka-last to arrive, basta na-reach mo yung 24 hours, within 24 hours, ikaw ay finisher. Yan. Si Boss Ironman, naglagay siya ng minimum of 16 hours. Kaya, ayun, disqualified yung tatlo. Pero props pa rin sa kanila, grabe. Napakatindi nila. Ibang klase ang galawan ng mga yun. Pero yun mo, nag-a-average sila ng 150 pataas. Tapos nakita pa nga sa GPS tracker, nag 250 yata yung isa or 220, parang ganun. So yun, preparation na rin natin, mga katinta, this coming February 23 and 24 sa Subic International Airport, mga katinta. Sasali muli tayo sa Boss Ironman. At may mga konting touch-ups na akong ginawa dito sa motor natin. At syempre hindi mawawala yung wrist guard. Yan, may wrist guard tayo dito, mga katinta. At ang naidagdag na ay ito, lagayan ng tubig. Ayan. So meron na tayo lagayan ng tubig dito para every checkpoint na madali na lang nahugutin. Pinaplano ko nga yung mag-hydro bag na lang, mga katinta, no? Yung may hose, tapos sisip-sipin mo na lang dito sa likod. Pero parang hassle kasi, biruin mo 1,400 kilometers tapos may backpack ka. Parang ngalay sa balikat yun. At yun nga pala ang isang tip din based on my experience, na pag-attend ka ng long ride, mga katinta, is wag kang maglalagay ng mga, wag kang magbabag, or wag kang magle-leg bag, or wag kang magbe-belt bag, para relax pa rin yung katawan mo, hindi na re-restrict yung circulation ng dugo mo. Dahil syempre sa leg bag, masikip, sinikipan mo para hindi mahulog, na yung blood flow ng katawan mo is hindi siya nagko-constrict sa may lower part. Ayan. Pag sa bag naman, dito sa may upper part, sa may shoulder mo. Ayun. So, well, based on my opinion, hindi ko naman sinabing mali, pero para sa akin kasi, much better na maglagay ka ng tank bag. Dito mo na ilagay yung mga valuables mo like cellphones, wallet, card. Ayan, dito mo na ilagay. Tapos yung sa likod, yung mga extra na gamit mo. Either mag tail bag ka or mag top box. Para all throughout sa journey mo is relax ka. Wala kang iniisip, no, na masikip or nakakangalay sa balikat dahil nga dun sa bag or ayun, no, belt bag. And so yun nga, mga katinta, yun na yung preparation natin. Siguro sa next upload ko is papakita ko ulit, kagaya last year, kung ano yung mga dadalhin natin sa endurance, para makita ninyo sa aking pagbibiyahe kung ano yung mga dadalhin natin. Ayan. And so sa mga tatlong na disqualified nga pala, sa mga mamaw na idol, better luck next time. Siguro babawi sila sa dito sa 2024 Boss Ironman Luzon leg. Dito sila sa Luzon babawi, malamang. Dahil may mga speculations din, may mga rumors na sinasabi nila na disqualified na raw sila for life. Hindi siguro.
Isa sa mga kilala, lalo na si Boss Jerwin Matibag. Na-DQ na siya noon, bakit nakasali pa rin siya ngayon? O diba, napaaga rin yung dating niya noon. Kung di ako nagkakamali, 2022 or 2019 Boss Ironman yun. Nanonood pa lang tayo nun. At hindi pa Ducati ang gamit niya nun eh. Super Duke yata yung gamit niya na KTM, hindi ako nagkakamali. At of course si Sir SMB, ayan, isa sa mga mamaw din na laging nagtatap ngayon sa Boss Ironman. Gamit niya is Multistrada Ducati. At ganun din yung third, si Mayor Randy Ecija. Yun, si Mayor Randy Ecija. So meron ng mamaw sa Luzon, meron ng mamaw sa Visayas at sa Mindanao. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao, yung tatlong yun mga kaninta. And so yun na nga, malapit na tayo dito sa work. Again, as usual, it's a lazy Monday morning. At yun lang po ang aking masasabi sa disqualification. Yun lang po yung reaction natin. Yun nga, siguro hindi naman nagkulang si Boss Ironman sa paalala, dahil may page naman at doon nila sinasabi na magiging stricto sila. Meron talagang i-disqualify pag may lumabag sa kanilang rules. Ayun talaga, rules are rules mga katinta. So anyway, hanggang dito na lamang po mga katinta ang ating konting reaction. Ride safe po sa ating lahat. Peace!